Disclaimer, ang kwentong ito ay base sa mga tunay na salaysay, paniniwala, at karanasang ipinasa-pasa sa iba't ibang henerasyon sa mga liblib na lugar ng Pilipinas. Ito ay naglalaman ng mga elemento ng kababalaghan, aswang, at takot na maaaring hindi angkop sa mga bata o sa mga taong madaling matakot. Layunin ng kwentong ito ang magbigay ingat, aliw, at kaalaman sa mga kwentong bayan na bahagi ng ating kultura. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay maaaring nagkataon lamang. Maging bukas ang isipan sa mga misteryong bumabalot sa ating kapaligiran, sapagkat hindi lahat ng tahimik ay ligtas, at hindi lahat ng ngiti ay walang lihim. Ang pamilya ni Mang Delfin ay matagal nang naghahanap ng lugar na pwede nilang tuluyang matahimik. Pagod na sila sa magulong lungsod, sa ingay ng trapiko, sa polusyon, sa karahasan. Isang araw, may lumapit sa kanilang tiyuhin na si Aling Marta, isang matandang hindi nila madalas kausap ngunit kilalang may alam sa mga baryo sa bundok. Apo, kung gusto niyo ng katahimikan, may alam akong lugar. Baryo ng San Roque. Walang masyadong tao, payapa, mura ang lupa. Parang paraiso kung tutuusin, mungkahi ni Aling Marta habang nakatitig sa lumanyang mapa. Walang alinlangan, sinunod ng pamilya ang suhestyon. Hindi nila alam na ang baryong ito ay may itinatagong dilim. Ang paglalakbay papunta sa baryo, apat sila sa sasakyan, si Mang Delfin, ang kanyang asawa na si Aling Lorna, at ang dalawang anak na sina John, 16 na anyos, at Ella, 11 anyos. Habang paakyat sila sa bundok, napansin nilang unti-unting nawawala ang signal ng cellphone. Hindi rin nila makita ang lugar sa Google Maps. Ang tanging gabay nila ay ang luma at gusot na papel na may markang San Roque. Mama, parang wala pong ibang dumadaan dito, sabi ni Ella habang nakasilip sa bintana. Baka nga tahimik lang talaga ang lugar. Mas mabuti na yon, sagot ni Mang Delfin, bagaman ramdam na rin niya ang kakaibang kabob ng dibdib. Ang unang sulyap sa San Roque pagdating sa baryo, sinalubong sila ng malamig na hangin at isang tahimik na tanawin. May mga bahay na yari sa kahoy, kalabaw na nakatali sa poste, at mga taong tahimik lang na nakatingin sa kanila habang sila'y bumababa sa sasakyan. Napansin ni John ang isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan. Matagal itong nakatitig sa kanila at may mumurahin sa bibig na tila may binubulong. Pero nang lapitan nila, bigla itong tumalikod at naglakad palayo. Papa, nakita mo yon? Tanong ni John. Hayaan mo lang, baka natutuwa lang sila sa mga bagong mukha, sagot ni Aling Lorna, pilit mumiti. Pagkilala sa baryo sinalubong sila ng isang babaeng may edad ngunit malumanay magsalita, si Kagawad Lina. Maligayang pagdating sa San Roque. Kami natutuwa at may mga bagong residente. Kami ang bahala sa inyo habang kayo'y nag-aayos. Napansin agad ni Mang Delfin na tila masyadong alerto at kontrolado ang kilos ng mga tao sa baryo. Wala halos nagsasalita. Ang mga bata ay hindi naglalaro sa labas. At tuwing palubog na ang araw, biglang nawawala ang lahat sa lansangan, tila ba may pinagkakasundo ang takdang oras ng pag-uwi. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit, napansin ni Ella na may tumitig sa kanila mula sa labas ng bintana. Isang matangkad na lalaking may mapupulang mata. Ngunit nang tumayo si Mang Delfin upang lumabas at tanungin, wala na itong bakas. Mga kakaibang tunog sa gabi habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim ang kaba ng pamilya. Sa kalagitnaan ng dilim, naririnig nila ang mga tunog ng kaluskos sa bubong, mga mahihinang yabag sa likod ng bahay, at tila ungol ng hayop sa di kalayuan. Baka pusa lang yan, ani Aling Lorna. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang nanginginig na kamay habang hawak ang rosaryo. Unang gabing may masamang panaginip si John ay nagising mula sa isang masamang panaginip. Nasa gitna raw siya ng kabubatan, nakapalibot ang mga taong may mapupulang mata at matatalim ang ngipin. Isang opisyal ng barangay daw ang may hawak sa kanyang kamay, hinihila siya palapit sa malaking bato kung saan may ritual na nagaganap. Pagmulat niya, nakita niyang bukas ang kanilang pinto, bagamat alam niyang isinara nila ito ng mahigpit bago matulog. Pag-aalinlangan at pagpapatuloy kahit pa may takot, nagpapatuloy ang pamilya sa kanilang buhay. Inayos nila ang maliit na taniman, nakikisalamuha sa ibang residente, at sinubukang unawain ang katahimikan ng baryo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang nararamdaman na parang hindi sila basta bisita, parang pinagmamasdan sila, sinusukat, at hinihintay ang tamang oras. Sa huli ng unang linggo, sinabi ni Mang Delfin sa kanyang asawa, may hindi tama rito, Lorna. Tahimik na pero parang masyadong tahimik. At ang mga tao, para bang may itinatago.
At mula sa likod ng bahay, muling narinig ang mahinang ungol. Hindi hayop. Hindi tao. At siguradong hindi imahinasyon lang. Pagkalipas ng ilang araw sa baryo ng San Roque, unti-unti nang nakakasanayan ng pamilya ni Mang Delfin ang buhay sa liblib. Wala nga lang signal, kuryente ay limitado, at parang nakakulong sila sa tahimik na mundo. Pero ang higit na hindi nila malimutan ay ang mga titig ng matatanda sa kanila, parang may nais silang sabihin ngunit pinipigilan. Isang hapon, habang nag-igib ng tubig si Junjun sa balon sa likod ng bahay, napansin niyang may matandang babae na tila palihim siyang minamasdan. May tungkod ito, kuba ang likod, at suot ang kulay abo na bestida na marumi at tila lumana ng ilang dekada. Nang mapansin nitong nakita siya ni Junjun, lumapit ito at bumulong, "Iho, huwag na huwag kang lalabas kapag gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan." Unang pagkakabatid sa babala nagtataka si Junjun, kaya tinanong niya ang babae, "Bakit po, Lola? Maraming nawawala dito." Yung iba, di na nakikita pa kahit kailan. Yung iba, natatagpuan pero tuyot na ang laman, sabi ng matanda habang tumitig sa kanya, bakas ang takot sa mga mata. Hindi lahat ng ngiti rito ay totoo. Tandaan mo yan, biglang lumapit si Kagawad Lina at tumingin ng masama sa matanda. "Lola Bising, huwag mo nga pinangungunahan ang mga bisita. Baka matakot pa yan sa mga kwento mong kathang-isip." Tahimik na tumango si Junjun. Ngunit sa isip niya, ang ekspresyon ng lola ay hindi kathang-isip. Para bang nasasakal ito sa mga lihim na hindi masabi. Nagpaparamdam na ang gabi ng gabing iyon, habang kumakain ang pamilya, narinig nila ang tila pagaspas ng pakpak. Hindi ito katulad ng ibon, kundi mas mabigat, mas malakas, at tila nagmumula sa taas ng bubong. Agad na tumigil si Ella sa pagkain. "Papa, naririnig niyo po ba yun?" tanong ni Ella habang hawak ang kutsara. "Pusa lang yan o paniki," sagot ni Mang Delfin, pilit na hindi nagpapakita ng takot. Ngunit may kasunod pa, mga yapak sa bubungan, mababagal na tila lumilibot. At sa pagitan ng mga tunog, may munting ungol na tila hindi nanggagaling sa isang normal na hayop. Boses ng mga matatanda sa hangin kinabukasan, muling nakita ni Aling Lorna si Lola Bising sa palengke. Palihim na lumapit ito sa kanya habang nagpapalitan ng paninda. "Hija, kung may naririnig kayo sa bubong, huwag niyong bubuksan ang bintana. Huwag kayong titingin. Huwag kayong usisa. Dito sa San Roque ang nakikita sa gabi, hindi dapat tinititigan." Hindi na sumagot si Aling Lorna. Ngunit pag-uwi nila, agad niyang isinara ang lahat ng bintana at nilagyan ng krus ang bawat pinto gamit ang langis at asin, isang bagay na itinuro pa ng kanyang lola sa Batangas noong siya'y bata. Unang nawalang bata isang araw, kumalat ang balita, ang 7 taong gulang na batang si Miko ay hindi na umuwi mula sa pagbabantay ng kalabaw. Ayon sa kanyang ama, iniwan lamang ito saglit sa may palayan at pagbalik niya, wala na si Miko. Pati kalabaw nawawala rin. Nagsagawa ng paghahanap ang mga opisyal ng barangay, pinangunahan ni Kapitan Bermudez at Konsehal Dario. Ngunit tila pormalidad lamang ang lahat. Sa loob ng 2 oras, idineklara nilang walang bakas at tumigil ang paghahanap. "Baka naligaw lang at makakabalik rin," sabi ni Kapitan Bermudez, malamig ang tono, tila walang pag-aalala. Ngunit ang mga matatanda sa baryo ay hindi umimik. Parang alam na nila ang sagot. Ang ilan, nagkulong na sa bahay bago pa man lumubog ang araw. Kakaibang katahimikan sa gabi 1 linggo matapos ang pagkawala ni Miko, mas naging tahimik ang gabi. Walang bata sa kalsada. Wala nang tumutugtog ng radyo. Kahit ang mga aso, hindi na tumatahol, tila natututo ring manahimik. Nang gabing iyon, bumangon si Junjun upang uminom ng tubig. Habang papunta siya sa kusina, nadaanan niya ang bintana at may napansin, isang taong nakatayo sa labas, sa tabi ng puno, nakatingin diretsyo sa bahay nila. Hindi gumagalaw ang anino. Parang rebulto. Pero nang tumingin si Junjun, gumalaw ang ulo nito, dahan-dahan, sa sobrang bagal na parang sinasadya. Napatakbo siya pabalik sa kanyang kwarto at kinabukasan ay nilagnat sa takot. Pagiging mapagbantay ni Mang Delfin mula noon, hindi na pinayagan ni Mang Delfin ang kanyang mga anak na lumabas ng bahay paglagpas ng 5:00 ng hapon. Tinakpan nila ang mga bintana, isinara ang lahat ng butas, at binabantayan ang labas gamit ang gasera. "Lorna, may mga hindi talaga tama rito," sabi ni Delfin habang nakatingin sa labas. Nakita niyang may ilang taong dumaan sa kalsada, nakasuot ng puting barong pero walang tsinelas. Mapuputla.
Nakatingin sa diretsong daan pero walang aninong sumasabay sa kanila. Isang matandang lalaki ang nagbunyag sa isang pagbisita sa sapa. Nakilala ni Junjun si Mang Toring, isang matandang mukhang tagaliblib. Nasa 80 anyos na ito, sunog ang balat sa araw, at tila mailap. Luma na ang San Roque. At luma na rin ang kasunduan ng mga tao rito. Pag may bisitang dumarating, hindi agad sinasabi. Pero darating ang panahon, iho, malalaman mo rin. Anong kasunduan, lolo? Tanong ni Junjun. Isang baryong pinamumunuan hindi ng tao kundi ng mga nilalang na matagal nang nabubuhay. At ang presyo ng katahimikan ay dugo. Sa paglipas ng mga araw, mas lumalalim ang hinala ni Mang Delphine at ng kanyang pamilya. Hindi lang dahil sa mga kakaibang ingay sa gabi, kundi dahil sa kilos ng mga opisyal ng baryo na tila palaging nakamasid sa kanila. Hindi sila basta-basta lumalapit, pero palaging nandoon, nakabantay, nakapwesto sa mga kanto, at laging nakatingin. Kapitan Bermudez, Dennis pinakatahimik na nagsasalita ng pinakamarami ang kapitan ng San Roque ay isang matandang lalaki na tinatawag na Kapitan Bermudez, matikas pa rin kahit sa edad na mahigit 60, may makakapal na kilay, at hindi gaanong nagsasalita. Sa unang pagkikita, tila maamo siya. Pero may bumabalot na malamig na aura sa kanyang presensya. Isang araw, habang nagsusuklay si Ella sa harapan ng bahay, dumaan ang kapitan. Huminto ito, umiti, ngunit kakaiba ang titig nito, parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Magandang hapon, Kapitan, bati ni Aling Lorna. Magandang hapon rin. Napansin ko lang ang anak niyong babae, may kakaibang liwanag sa balat, sabay tango na parang may gustong tuklasin. Napatingin si Aling Lorna, hindi agad alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit nang umalis ang kapitan, napansin nilang may naagnas na bangkay ng manok sa may tabi ng bakod. Parang sinadya itong iwanan. Konsehal Dario, denhi lalaking bigla na ilang sumusulpot si Konsehal Dario naman ang pinakamisteryoso sa kanilang lahat. Halos hindi mo siya makikitang dumarating o maalis. Palaging lumilitaw sa hindi mo inaasahang lugar, minsan sa likod ng bahay, minsan sa gitna ng kalsada, at minsan, bigla na lang nasa harapan ng palengke na parang multo. May pagkakataong si Junjun ay naglalakad pa uwi mula sa sapa. Tahimik ang paligid. Ngunit pagliko niya sa isang sulok, naroon si Konsehal Dario, nakatayo, nakapikit, pero parang alam na andoon si Junjun. Ikaw yung bagong salta, hindi ba? Bulong nito, hindi man lang bumukas ang mata. Opo, sagot ni Junjun, baka sang ka ba? Ingatan mo ang mga bulong ng gabi. Minsan, hindi lang ingay yan. Paalala yan. At bigla na lang itong nawala. Walang paalam, walang ingay, parang usok lang. Kagawad Lina, Denji babaeng inay dalawang mukha kung may pinakamapanlin lang, si Kagawad Lina na yon. Sa umaga, siya ang pinakamagalang, pinakamatulungin, at pinakamaasikaso sa mga bisita. Siya rin ang nagturo sa pamilya kung saan kukuha ng tubig, kung anong oras may bukas na tindahan, at kung kailan may palengke. Pero si Aling Lorna ay unti-unti nang nakakaramdam ng pagkakaiba niya. Tuwing gabi, si Kagawad Lina ay laging nawawala sa bahay nito. Isang gabi, habang nagsasampay si Aling Lorna ng mga tuyong kumot, nakita niyang lumabas si Kagawad Lina mula sa kagubatan, duguan ang laylayan ng saya. Tumakbo siya palapit para kumustahin, ngunit tinakpan agad siya nito ng mahigpit na yakap. Huwag mong banggitin kahit kanino ang nakita mo, bulong nito sa malamig na boses. Kung mahal mo ang pamilya mo, walang nagawa si Aling Lorna kundi tumango. Pero mula noon, lagi na siyang binabangungot, lagi niyang nakikita si Kagawad Lina sa panaginip, nakaitim, may mahabang kuko, at dilaw ang mga mata. Iyan Hirli, tagong pagpupulong mula sa 3 linggo ng pananatili ng pamilya sa San Roque, napansin nilang tuwing 2:00 ng madaling araw, may mga ilaw sa sentro ng baryo, sa mismong barangay hall. Ilang beses na sinubukang tanungin ni Mang Delphine kung may pagpupulong ba o aktibidad. Wala naman, sagot ng tanod. Baka nagkukumpuni lang ng dokumento si Kapitan. Ngunit isang gabi, naisipan ni Junjun na sundan ang liwanag. Palihim siyang nagtungo sa barangay hall, tago sa dilim, at sumilip sa siwang ng kahoy. Sa loob, nakita niyang naroon si Kapitan Bermudez, Konsehal Dario, Kagawad Lina, at ilang piling matatanda sa baryo. Nakapalibot sila sa isang mesa kung saan nakalatag ang isang bangkay ng baboy, bukas ang tiyan, at binubudburan ng kung anong pulbos na kulay abo. Hindi ito mukhang karaniwang ritual. Parang pagsamba. At habang nanatili si Junjun sa kanyang pwesto, tila may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala ni isang tao.
Pero biglang may bumulong sa kanyang tenga, mahina ngunit malinaw, umalis ka habang may panahon pa, diyan umiikot dinili mata si gabi sa mga susunod na gabi, nararamdaman ng pamilya na may palaging nakamasid. Hindi nila nakikita kung sino pero may presensyang tila humahabol sa kanila kahit sa loob ng sariling tahanan. Ang mga kandila ay bigla na lang nauubos kahit bagong sindihan, ang mga bintana ay parang may nagkakaskas mula sa labas, at ang mga halaman sa bakuran tila natutuyo kahit laging dinidiligan. Si Ella ay muling nagising isang gabi. Sa labas ng kanyang kwarto, may mga yapak ng taong basa ang paa, padiretsyo sa kanyang pinto. Pagbukas niya ng pinto, wala ni isang tao pero may itim na kuko sa sahig, malaki, matulis, at may amoy ng bulok na karne. Tahimik Daniel pero sumisigaw Van Nil senyales na pansin ni Mang Delphine na ang mga tao sa baryo ay ayaw magsalita laban sa mga opisyal. Kahit ang mga nakakatanda, kahit na may halatang takot, hindi nagsasalita. Tila may kasunduan o kaya'y sumpa na hindi pwedeng baliin. May kakatwa rito, Lorna. Hindi lang ito takot. Parang kontrolado sila. Parang hindi lang basta-basta mga leader ang mga opisyal, parang sila ang may hawak sa buong baryo, wika ni Delphine habang yakap ang kanyang asawa. Iyan tahimik din himpilan ng aswang sa isa pang gabi ng paniniktik. Nakakita si Junjun ng isang kakaibang nilalang na lumabas mula sa likod ng barangay hall. Mabilis ito, may pakpak at may bitbit na tila mabigat. Kinabukasan, isang matandang babae sa baryo ang hindi na nakita muli. Hindi na kailangan ng paliwanag. Unti-unti na nilang nauunawaan. Ang baryo ng San Roque ay hindi pinapatakbo ng mga karaniwang tao. Ang baryo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga aswang. At ang mga opisyal sila ang namumuno. Habang patuloy ang pananatili ng pamilya ni Mang Delphine sa baryo ng San Roque, mas lumilinaw sa kanila ang karumal-dumal na sikretong itinatago ng lugar. Isa-isa nilang natutuklasan na may mga taong nawawala pero walang nag-aalala. Wala ring naghahanap. Parang normal lang sa mga taga-baryo ang biglaang pagkawala ng isang kapitbahay, isang bata, o isang mangingisda. Iyan ni batang hindi umuwi isang umaga, habang namimili si Aling Lorna sa munting palengke ng baryo, napansin niyang may matandang babae na umiiyak sa ilalim ng puno ng langka. Lumapit siya upang kumustahin. Lola, ayos lang po ba kayo? Ngunit nang tiningnan siya ng matanda, bigla na lang itong nagsalita, ang apo ko si Noel 5 araw nang hindi umuwi. Pero wala kahit sinong tumutulong. Kahit si Kapitan, sinabing baka umalis lang daw, pinilit ni Aling Lorna na aluin ang matanda, ngunit nagulat siya nang bigla na lang itong sinabihan ng isa pang mamimili, Lola Bising. Tumigil ka na sa kakasumbong. Alam mo namang wala kang makakamtan. Pagtingin niya sa nagsalita, isa ito sa mga barangay tanod. At sa halip na tumulong, tila galit pa. Maya-maya, tumayo si Lola Bising at bumulong kay Lorna, hindi sila nawawala lang. Kinukuha sila. Kinakain sila, Janzi ni mangingisdang hindi muling bumalik si Mang Delphine ay minsang sumama sa mga mangingisda ng baryo, isang grupo ng kalalakihan na tuwing madaling araw ay pumapalaot sa ilog ng San Roque. Ngunit napansin niya na bawat linggo may isa o dalawang hindi na bumabalik. Baka nalunod? Baka tinangay ng agos? Tanong ni Delphine. Ngunit ang sagot ng mga naiwan ay laging pareho, baka napagod lang at umuwi na. Hindi makatwiran. Hindi makatao. At higit sa lahat walang katawan. Walang bangkay. Walang paghahanap. Tila ba sanay na sila sa pagkawala. At minsang sumama si Delphine muli, isang gabi, may isang lalaki sa bangka na biglang sumigaw. Paglingon niya, nakitang may anino sa tubig, mabilis, matulis, at sinasabing mukhang malaking paniki o buwaya na may pakpak. Isang kisap mata lang at nawala ang mangingisda sa gitna ng ilog. Nilamon ng dilim. Walang umimik. Walang tumulong. Nagpatuloy lang sila sa pangingisda. Iyan bisitang hindi lumalabas ay kubo minsan, may dumating na mag-asawa na tila turista, mula raw sa kabayanan, nagbabakasyon. Nanuluyan sila sa isang paupahang bahay sa may silangan ng baryo. Nakita pa ni Junjun na naglalakad ang lalaki sa palengke, at ang babae ay namimili ng bulaklak. Ngunit makalipas ang 3 araw, hindi na sila nakita muli. Umalis na raw, sabi ni Kagawad Lina. Pero isang hating gabi, habang nagbabantay si Junjun sa balkonahe, nakita niyang may inilalabas na itim na sako mula sa bahay kung saan tumuloy ang mag-asawa. Bitbit ito ng 2 tanod at sinusundan ni Kapitan Bermudez.
Ang sako ay basang-basa. May tumutulo. Yenny, bisita, hindi ginawang alay. Si Ella naman ay may naging kaibigang batang lalaki, si Toti, 8 taong gulang. Tahimik ito, mabait, at mahilig maglaro ng goma. Ngunit minsang dumating ang kabilugan ng buwan, hindi na ito pumasok sa bahay nila. Nagpunta si Ella sa bahay ni Toti para kumustahin, ngunit walang sumasagot. Pagtingin niya sa gilid ng bahay, nakita niya ang nanay ni Toti na umiiyak habang nakatayo sa labas, nakatitig sa may gubat. Paglapit niya, tinakpan agad nito ang kanyang bibig. Umalis ka, huwag kang lalapit. Huwag mo na siyang hanapin. Hindi na siya babalik. Itinatagong bangkay. Gubat gumawa ng plano si Junjun at ang kanyang kaibigan sa baryo, si Nestor, isang tahimik na binatang may pagka-istrikto pero hindi gaya ng ibang residente. Isang gabi, sumama siya sa gubat upang alamin ang mga sinasabing taguan ng katawan. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, natagpuan nila ang isang hukay, hindi isa, kundi maraming hukay. Lahat ay mababaw lang, parang minadali ang pagkakabaon. Nang hukayin nila ang isa, napatigil sila sa nasaksihan, bangkay ng batang babae, tuyot na ang balat, walang mata, at may sugat sa leeg na tila sinipsip. Diyos ko, bulong ni Junjun. Ano to, sumagot si Nestor, halos hindi na makahinga sa kaba, ito ang mga hindi na muling nakikita. Sila ang binibiktima ng mga namumuno. Yenny, kulturang walang pagtutol habang papalalim ang investigasyon ng pamilya, lalo nilang nauunawaan na ang buong baryo ay tila nakasandig sa ganitong sistema. Para manatiling tahimik, masagana, at walang sakit, kailangan ng ialay tuwing kabilugan ng buwan. At ang mga opisyal ng barangay, ang kapitan, ang konsehal, ang kagawad, sila ang tagapili, tagakuha at tag-alaga ng mga handog. At ang mas nakakatakot, halos lahat ng residente ay alam ito. Pero wala ni isa ang lumalaban. Sapat na raw ang kapayapaan, kahit kapalit ay buhay. Yan ay katotohanan likod ng katahimikan, kaya napakatahimik dito, bulong ni Mang Delphine. Kasi takot silang mag-ingay. Takot silang matawag ang atensyon ng mga nilalang sa dilim. Ang bawat ngiti, ang bawat katahimikan, ang bawat bulungan sa gabi, lahat ay bahagi ng isang sistemang matagal nang umiiral. Isang sistema ng dugo, takot, at sakripisyo. Dumating ang gabing matagal nang pinaghahandaan ng buong baryo, ang kabilugan ng buwan. Isang gabi ng lubos na katahimikan, kung kailan ang bawat bintana ay sinasara ng mahigpit, ang mga hayop ay inilalagay sa kulungan, at ang mga tao ay hindi lumalabas ng kanilang bahay maliban sa ilan. At sa kauna-unahang pagkakataon, makikita ng sariling mata ni Junjun at ng kanyang ama ang mga nilalang na pinaghihinalaan nilang siyang tunay na nagpapatakbo sa baryo, ang mga opisyal na aswang. Paghahanda ng baryo sa hindi pangkaraniwang gabi sa hapon pa lang, kapansin-pansin na ang pagbabago sa kilos ng mga tao. Lahat ay abala sa pagsasara ng bahay, pagbubuhos ng asin sa may pintuan, at paglalagay ng bawang sa bintana. Ngunit kahit halatang takot, walang gustong magsalita kung bakit. Si Aling Lorna ay nagtanong sa isang tindera habang bumibili ng kandila. Ate, bakit parang lahat ay takot ngayong gabi? Ngunit mumiti lang ito ng pilit. Gabi ng pagpurga, ate. Panahon ng paglilinis. Hindi niya alam kung anong klaseng paglilinis iyon, ngunit ang pakiramdam niya, hindi ito basta espiritual. Paglalakas loob ni Junjun at Mang Delphine, nagdesisyon si Mang Delphine at Junjun na hindi matulog. Gusto na nilang tapusin ang mga hinala at tuklasin ang buong katotohanan. Bandang 11:00 ng gabi, iniwan nila si Aling Lorna at Ella sa loob ng bahay, sinarado ang mga bintana, at palihim silang umalis. Sumunod sila sa liwanag ng buwan patungo sa likod ng barangay hall, ang lugar na ilang beses nang naging sentro ng kahina-hinalang aktibidad. Sa kanilang paglalakad, nararamdaman nila ang lamig na bumabalot sa paligid. Hindi ito normal. Ang hangin ay tila bumubulong, at ang mga puno ay parang sumasayaw sa takot. Ang lihim na ritual sa gubat nang makarating sila sa isang malalim na bahagi ng gubat, sa tabi ng isang matandang balete, nakita nila ang sinaunang bato, malaki, bilog, at may mga simbolong hindi nila maunawaan. Doon nila nakita ang 3 pinuno ng barangay, Kapitan Bermudez, Konsehal Dario, at Kagawad Lina. Ngunit hindi na sila tulad ng dati. Si Kapitan Bermudez ay nakalabas ang mahabang dila, kulay abo ang balat, at ang kanyang mga kuko ay tila bakal na matutulis. Si Konsehal Dario ay may mata na kasing pula ng dugo, at ang kanyang likod ay may lumalabas na mga pakpak na tila galing sa dambuhalang paniki.
At si Kagawad Lina, ang dating maamo, ay may bunganga na umaabot hanggang tenga, at ang lieg ay kaya niyang paikotin sa hindi natural na paraan. Ang seremonyas ng gabi nasa gitna ng bato ang isang sako, umiikot dito ang tatlong aswang, habang binubulungan ito sa lengguwahe na hindi nila maintindihan. Hanggang sa biglang binuksan ang sako. At mula roon, isang batang lalaki ang tumambad, nakapiring, at nakatali ang mga kamay. Ang handog ngayong buwan, sabi ni Kapitan. Hinawakan ni Kagawad Lina ang bata, at itinaas sa hangin. Mula sa kanyang likuran ay may lumitaw na mahahabang kuko, at unti-unting inilapit ito sa leeg ng bata. Si Junjun ay napahawak sa braso ng kanyang ama, nanginginig sa galit at takot. Papa, kailangan natin silang pigilan, bulong niya. Ngunit pinigilan siya ni Mang Delphine. Kapag ginalaw natin sila ngayon, tayo ang isusunod. Pagsamba ng ilang residente, laking gulat nila nang makita rin ang ilang taga-baryo, mga matatanda, tanod, at maging ang ilang ina ng nawawalang mga bata na lumalapit sa ritual. May dala silang prutas, alak, at kung ano-anong alay. Parang sila mismo ang sumasamba sa mga aswang bilang kanilang mga tagapangalaga. Sa inyo ang laman, sa amin ang katahimikan, sabi ng isang matandang babae. At sa gitna ng dasal, nagsimulang magbago ang anyo ng mga pinuno, naging ganap ang kanilang pagkakabunyag bilang mga aswang. Ang pagtakas at panata ni Junjun, hindi na nila kinaya ang nasaksihan. Dahan-dahan silang umatras at tumakbo pabalik sa bahay. Sa kanilang pagtakbo, naririnig nilang may humahabol, parang mabibilis na yapak sa taas ng puno. Pagdating sa bahay, agad nilang isinara ang lahat. Nang gabing iyon, walang nakaimik sa pamilya. Lahat ay takot. Lahat ay gising. Lahat ay umiiyak sa katahimikan. Si Junjun, bagamat bata pa, ay sumumpa sa sarili, hindi ako papayag na manatili tayong tahimik. Kailangang may makaalam. Kailangang may lumaban, ang umagang may katahimikang mas mabigat pa kinabukasan, parang walang nangyari. Maliwanag ang araw. May mga batang naglalaro sa palengke. Si Kagawad Lina ay muling nakangiti, si Kapitan ay nagpapalakad sa plaza, at si Konsehal ay tahimik na nagkakape sa tapat ng barangay hall. Ngunit alam ng pamilya ni Delphine, hindi na sila pwedeng magkunwaring walang alam. Ang kanilang nakita ay hindi katang-isip. At ang panganib ay hindi na lamang nasa labas ng bahay, ito ay nasa loob na mismo ng pamahalaan. Hindi na kayang kimkimin pa ni Mang Delphine ang kanilang nalaman. Sa loob ng ilang linggo, mistulang impyerno ang baryo ng San Roque sa ilalim ng anyo nitong tila paraiso. At ngayon, sila na mismo ang nakasaksi sa madugong lihim na tinatago ng mga namumuno, mga opisyal na aswang. Ngunit paano nga ba sisimulan ang pakikipaglaban sa isang lugar na tila lahat ay takot, sunod-sunuran, o kasabwat? Pagpaplano sa dilim, nagtipon ang pamilya sa isang gabi, habang tulog na ang buong baryo. Nakapatay ang ilaw, nakababa ang mga kurtina, at tanging liwanag ng kandila ang nagsilbing saksi sa kanilang munting pagpupulong. Hindi na tayo pwedeng manahimik, sabi ni Mang Delphine. Pero kung mag-iingay tayo, baka tayo ang susunod. Kailangan natin ng ebidensya, sambit ni Junjun. Hindi lang para sa atin, kundi para makalabas tayo rito, at mailigtas ang iba pang gustong lumaban. Nagdesisyon sila, mangangalap ng ebidensya. Hindi sapat ang kwento. Kailangan nila ng mga retrato, video, tala, o kahit anong patunay sa mga ginagawang ritual ng mga opisyal. Ang palihim na pagbabalik sa gubat kinabukasan, nagpanggap si Junjun na mangingisda at sinundan muli ang daan patungo sa lugar ng ritual. Bitbit niya ang isang lumang cellphone na may kamera at voice recorder. Pagdating sa balete, nakita niyang muli ang mga bakas ng dugo sa bato. Ngunit wala ng tao. Pinagmasdan niya ang paligid. Nakakita siya ng sako sa gilid ng puno. Nang buksan niya ito, tumambad ang mga basang damit ng bata, may bahid pa ng dugo. Kinunan niya ito ng retrato. Isinilid sa maliit na plastik ang isang piraso ng tela. Habang pabalik, nakarinig siya ng sutsot. Mabilis niyang nilingon. Wala siyang nakita. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, isang aninong tumalon mula sa puno. Hindi niya na inalam pa. Tumakbo siya pabalik. Pakikipag-usap sa ilang matatanda, si Aling Lorna naman ay palihim na lumapit kina Lola Bising at ilang matatanda sa baryo. Inusisa niya kung may iba pa bang naniniwala na dapat nang wakasan ang sistemang ito. Lola, hindi ba kayo takot sa kanila? Takot kami, sagot ni Lola Bising. Pero mas nakakatakot ang patuloy na katahimikan.
Lumantad sa kanila ang ilang mga kwento, may mga pamilya noon na nagtangkang lumaban, ngunit lahat ay nagkasakit at namatay ng sunod-sunod. May binatang taga-kabayanan na nag-imbestiga, ngunit hindi na nakalabas ng baryo. Pinaniniwala ang ginawang isang kasangkot. May matandang albularyo na binigti sa sariling bakuran matapos umamin sa paniniwalang ang mga opisyal ay nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila nito, may 3 o 4 pa raw na pamilyang nananahimik ngunit may alam sa katotohanan. Isa na rito si Mang Toring, ang ermitanyo sa dulo ng baryo. Pakikipag-ugnayan kay Mang Toring. Si Mang Toring ay dating tanod, ngunit ilang taon nang hindi sumasama sa barangay. Madalas siyang tawaging baliw, marumi, at masungit. Ngunit ayon kay Lola Bising, siya raw ang nakaalpas sa ritual at nakaligtas. Dinalaw siya ni Mang Delphine at John John. Hindi ko naakalaing may isa pang tatangkang lumaban, bungad ni Mang Toring habang pinapausok ang tuyong dahon sa kanyang kubo. Nakakita na kami ng mga ritual. Alam na namin kung sino sila, sagot ni Mang Delphine. Itinuro ni Mang Toring ang lumang lihim ng baryo. Ang mga namumuno sa San Roque ay mga nilalang na sumasamba sa dagat ng dugo, isang sinaunang kulto na naniniwalang ang kapangyarihan ay nakukuha sa buhay ng inosente. Bawat leader ng barangay ay hindi pinipili ng botohan, kundi ng pamahiing ritual, kung saan ang pinakamatibay na aswang ang nagiging kapalit. Ang mga kasapi ng kulto ay may tanda sa katawan, isang pabilog na itim na marka sa batok na lumalabas lang sa ilalim ng buwan. Kung gusto niyo ng ebidensya, yon ang huli niyong hanapin. Ang marka. Pero pag nahuli kayong kumukuha noon, baka hindi na kayo makalabas. Ang pagtatangkang makapasok sa barangay hall sa tulong ni Mang Toring, isang gabi sinubukan ni Mang Delphine na pasukin ang barangay hall habang ang lahat ay abala sa pista ng baryo. Napansin nila na sa loob, may lihim na silid sa likod ng opisina ni Kapitan. Doon nila natagpuan ang mga talaan, lumang papel, larawan ng mga nawawala at listahan ng mga pangalan. Nakita nila ang markadong pangalan ni Toti at ang mga petsang tila schedule ng pagkuha. Ngunit ang higit na nagpagimbal sa kanila, may bagong listahan para sa susunod na buwan. At naroon ang pangalan ng kanilang anak na si Ella. Pagbubunyag at pagtatago agad silang bumalik sa bahay. Ipinakita ni John Jun ang mga retrato, ang tela, at ang talaan kay Aling Lorna. Hindi na sila makakatulog. Hindi tayo pwedeng maghintay pa. Kailangang makatakas tayo. Pero bago iyon kailangang mailabas ang katotohanan. Nagplano silang gumawa ng sulat at dokumento gamit ang mga nakuha nilang ebidensya. Iukit nila ang buong kwento, ipapadala sa labas sa pamamagitan ng isang kilalang driver na tuwing linggo ay bumababa ng bundok. Ang pagtatakip ng baryo, ngunit sa sumunod na araw, napansin nilang may nakabantay sa kanilang bahay. 2 tanod. Tila may naamoy na ang mga pinuno. At nang gabi ring iyon, sa gitna ng katahimikan, may kumaluskos sa bubong. May mahinang boses na bumubulong mula sa labas ng bintana. Ella, lalabas ka rin? Sa paglipas ng gabi matapos nilang matuklasan ang pangalan ni Ella sa talaan ng mga alay, naging mas mahigpit ang pagbabantay sa pamilya ni Mang Delphine. Hindi na lamang presensya ang nararamdaman nila, kundi mismong bantang direktang nakaamba. At sa gitna ng lahat, hindi nila inaasahan na ang mismong taong pinagkatiwalaan nila sa umpisa ay siya palang nagbubunyag sa kanilang kilos. Ang biglaang paglamig ng pakikitungo ng mga kapitbahay kinabukasan, habang naglalakad si Aling Lorna sa palengke, napansin niyang ang mga dati nilang nakakausap na kapitbahay ay biglang umiwas ng tingin. Wala nang bati. Wala nang ngiti. Ang mga bulong-bulungan sa likod ng mga talipapa ay mas ramdam ngayon. Nang mapadaan siya sa tindahan ni Aling Bebang, ang matandang laging nagbibigay ng libreng gulay sa kanila, bigla nitong isinara ang kurtina ng kubol. Ano ba to? Bulong niya sa sarili. Bakit parang may alam sila? Pagtataksil ng kapitbahay na si Mang Ruben makalipas ang ilang araw, dumating si John Jun mula sa gubat, bitbit ang bagong retrato ng isa na namang bangkay ng hayop na may putol na liig, ebidensyang planong idagdag sa dokumento nilang ilalabas. Habang nililinis niya ito sa lababo, pumasok si Ella, takot sa kanyang mukha. Kuya, nakita ko si Mang Ruben. Kinausap niya si konsehal. Pinakita niya yung papel mo. Yung may listahan ng mga nawawala, nagdilim ang paningin ni John Jun. Si Mang Ruben, ang taong una nilang nilapitan, na tumanggap sa kanila ng walang tanong, at nagregalo pa ng asin at kandila. Siya pala ang nagsumbong. Baka natakot siya. Baka gustong makaligtas ang pamilya niya, sabi ni Mang Delphine, pilit pinapakalma ang anak. Pero kapalit natin.
Kapalit si Ella, sigaw ni Junjun. Nabuo sa kanila ang katotohanan, walang tunay na kakampi ang sinumang lalaban sa sistema. Kahit ang mga mukhang mababait, may kanya-kanyang pangambang nagdadala sa kanila sa pagtataksil. Ang malamig na katahimikan sa loob ng baryo pagsapit ng gabi, dumating ang pinakanakatakot, ang katahimikang may halong banta. Walang tahol ng aso. Walang tunog ng kuliglig. Parang namatay ang paligid. Lahat ng bahay ay may ilaw sa loob, ngunit walang gumagalaw. Nagmistulang baryong patay. At sa gitna ng katahimikan, may dumaan sa harap ng bahay nila, isang grupo ng mga lalaki sa itim, may daladalang lampara, at tahimik na nagmasid sa kanilang bahay. Hindi sila pumasok. Pero ramdam nilang hindi ito ang huli. Ang lihim na nagsimulang kumalat habang umiigting ang panganib, nagdesisyon ang pamilya na magpadala ng dokumento palabas. Ang driver ng habal-habal na si Dodong, na paminsan-minsang bumababa sa bayan, ang pinagkatiwalaan nila. Inabot nila kay Dodong ang sobre, containing mga retrato ng ritual listahan ng mga nawawala kopya ng talaan mula sa barangay hall sulat mula kay Junjun, detalyado ang kanyang salaysay. Dodong, kahit anong mangyari, ibigay mo to sa kahit sinong taga-media o pulis. Huwag mong babalikan ang baryo hanggat di mo na ipapasa. Nangako si Dodong. Ngunit makalipas ang 2 araw, hindi na siya nakita muli. Pagsabog ng lihim sa loob ng barangay hall isang hapon, habang may kunwaring pagpupulong sa plaza, dumalo si Mang Delphin. Alam niyang delikado ito, ngunit kailangan niyang ibato ang huling bala. Sa harap ng mga opisyal at ilang residente, tahimik siyang nagsalita, alam naming hindi na kayo tao. Alam namin ang ginagawa niyo. At hindi kami papayag na si Ella ang isusunod. Biglang bumagsak ang katahimikan. Lahat ay napatingin sa kanya. Si Kapitan Bermudez ay ngumiti lang. Sayang akala ko matatag ka, Delphin. Lumapit si Konsehal Dario. Pwede ka pa naming patawarin kung ibibigay mo lang sa amin ang lahat ng ebidensyang nakuha mo, ngunit ang sagot ni Delphin ay matapang, nakapagpadala na kami sa labas. Kahit patayin niyo ako, may makakaalam. Pagkahati ng baryo sa 2 sa gabing iyon, naghati ang baryo. Ang mga taong nanahimik, mas lalong nagtago. Ang ilan, gaya ni na Lola Bising at Mang Toring, ay nagsimulang kumilos, naghanap ng paraan upang makalabas. Ang mga tanod at opisyal, naging hayagan na sa pagmamatsyag. At si Mang Ruben, hindi na nakita muli matapos magpakita ng pagsisisi. Sinasabing nilamon siya ng sarili niyang kasunduan. Nagising ang dugo ng paglalaban sa bahay, habang nagkukulong ang pamilya, nagdesisyon si Junjun, hindi na ito para lang sa atin. Para na ito sa bawat batang hindi na nakakauwi. Para sa bawat katahimikang may kapalit na dugo. Tiningnan siya ni Mang Delphin. Tumango. Maghanda tayo. Malapit na silang umatake. At sa loob ng gabi, kung kailan ang buwan ay unti-unting bumibilog muli, isang tinig ang bumulong mula sa labas ng bintana. Huling gabi niyo na. Dumating ang gabi ng huling kabilugan ng buwan habang nananatili pa ang pamilya ni Mang Delphin sa baryo ng San Roque. Ngunit ngayon, hindi na sila basta-basta nananahimik, handa na silang lumaban. At hindi na lang sila ang nagnanais ng pagbabago. Ang mga dating takot, ngayoy unti-unting naglalakas loob. Sa gabing ito, muling ibubunyag ang tunay na anyo ng mga pinuno, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may maglalaban. Pagpupulong ng mga matapang sa kubo ni Mang Toring, nagtipon ang ilan sa mga matagal nang nananahimik. Naroon si Lola Bising, ilang mangingisdang may lihim na galit sa mga opisyal, at ilang kabataang nawalan ng kapatid o magulang. Sa gitna ng dilim, sa kandilang kumikislap, naghayag si Mang Toring, panahon na. Kung palagi tayong natatakot, tayo rin ang susunod na magiging laman ng bato. Pero kung lalaban tayo ngayon, baka ito na ang huling gabi ng dilim. Dala-dala ng bawat isa ang kakaunting armas, gulok, itak, asarol. Si Junjun, may dalang bote ng asido na nilikha ni Mang Toring gamit ang mga halamang kontra maligno. At si Mang Delphin, may panindang asarol na palaging nakaimbak sa kanilang bodega. Ang simula ng labanan 11:00 ng gabi, nang wala pang katao-tao sa plaza, sumalakay na ang grupo. Unang target, ang barangay hall, ang sentro ng kapangyarihan ng mga opisyal. Wala silang alam na may tanod pala sa bubong. Ngunit bago pa ito makasigaw, si Junjun ay nakasugod at pinukpok ito sa ulo. Bukas ang pinto ng opisina ni Kapitan. Naroon ang altar, may dugo, prutas, at larawan ng mga nawawala. Sinimulan nilang sunugin ang mga dokumento, ngunit iniwan ang kopya ng talaan bilang ebidensya.
Paglabas ng mga aswang maya-maya, dumagundong ang lupa. Mula sa loob ng gubat ay naglabasan na ang mga pinuno, hindi na sa anyong tao. Si Kapitan Bermudez ay may mahabang pakpak ng paniki, ang kanyang mukha ay wala ng balat, at ang kanyang mga mata ay apoy. Si Konsehal Dario ay nilamon na ng dilim, nagmistulang usok na may mga kamay. At si Kagawad Lina ay lumulutang, may 3 bunganga, at umiiyak ng dugo. Lahat sila ay naggangalit. Mga traidor, sigaw ni Kapitan. Wala kayong karapatang tumalikod sa kasunduan. Ang labanan sa plaza, nagtagpo sa plaza ang grupo ni Mang Delfin at ng mga nilalang. Sa unang sigwada, 3 mangingisda ang nasugatan. Ngunit nagulat ang mga aswang nang mapansin nilang nasusunog ang balat nila sa tuwing tamaan ng mga itak na may balot na bawang at asin. Si Junjun ay nakaharap si Kagawad Lina. Bago siya atakihin nito, isinaboy niya ang asido sa bunganga nito. Sumigaw ang nilalang at nagsimulang matunaw. Hindi na ako natatakot sa iyo, sigaw ni Junjun. Si Mang Toring ay hinarap si Konsehal Dario. Gamit ang krus na yari sa kawayan na may pulang hibla ng mutya, pinukpok niya ito sa usok na anyo ng konsehal, at sa ikatlong hampas, sumabog ito sa alikabok. Ang harapang laban kay Kapitan Bermudez, si Kapitan Bermudez ang huling nanatiling buo. Malakas, mabilis at halos hindi tinatablan. Nahulog ang armas ni Mang Delfin matapos mapilayan ang pakpak ni Kapitan. Ngunit bago siya masakmal, isang sigaw ang narinig mula sa gilid, bitiwan mo ang tatay ko. Si Ella, bitbit ang kumukulong langis na niluto ni Aling Lorna, itinapon ito sa ulo ng Kapitan. Napaurong ang halimaw. Sabay-sabay na lumapit ang grupo. Pinagtulong-tulungan si Kapitan, kinudkod ng asarol, inulos ng gulok, at isinilid sa lumang hukay kung saan ibinaon ang ilan sa kanyang mga biktima. Pagsikat ng araw sa San Roque, pagsapit ng umaga, tahimik ang baryo. Ngunit hindi na ito katahimikang puno ng takot. Ito ay katahimikan ng pagtatapos. Wala na ang mga opisyal. Ang mga bahay ng mga tanod ay iniwang bakante. At ang mga natitirang residente ay tahimik na nagsindi ng kandila para sa mga nawala at para sa mga lumaban. Ang talaan ng mga nawawala ay iniwan sa harap ng barangay hall. Pinirmahan ito ni Mang Delfin. Ito ang tunay na listahan ng mga pinatay, hindi ng mga demonyo, kundi ng ating katahimikan. Pag-alis ng pamilya ni Delfin pagkatapos ng ilang araw, habang unti-unti nang nabubuo ang bagong pamunuan, nagdesisyon ang pamilya ni Mang Delfin na lumisan. Hindi dahil sa takot, kundi upang dalhin ang kwento ng San Roque sa labas, sa mga lugar na baka may parehong kasamaan. Isinulat ni Junjun ang buong pangyayari. Pinasa ito sa lokal na pahayagan. Hindi lahat ay naniwala, ngunit sapat na ang ilan para magsimula ng mas malawak na pagkilos. Epilogo, ang baryong may alaala ng dugo. Makalipas ang ilang taon, ang baryo ng San Roque ay nanatiling tahimik. Ngunit sa bagong pamunuan, sa bawat sulok ng kalsada, at sa harap ng barangay hall, may nakapaskil na paalala, sa katahimikan, huwag nating hayaang lamunin tayo ng dilim. Magsalita. Lumaban. Mabuhay. At kung ikaw ay mapadpad man sa baryong iyon, may kwentong bubulong sa iyo sa gabi. Kwento ng mga pinunong aswang. Kwento ng isang pamilyang lumaban. At kwento ng isang baryong muling nagising sa liwanag. La 57